Okay, pag-usapan po natin nangyari po kanina diyan po sa House impeachment hearing kung saan, marami pong pasabog 'no, marami pong mga kinumpirma itong, Anti-Money Laundering Council patungkol po sa mga suspicious bank transactions involving the, Vice President at yung kanyang asawa. Ang halaga po nung, na-flag na suspicious transactions sa bangko nasa 6.7 billion pesos. Of course, to help us make sense of this, revelations kanina po sa House Committee on Justice, we'd like to welcome again to our program si, Representative Terry Ridona. Magandang gabi, Congressman, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, sige, pag-usapan muna natin ano, Congressman, ano ba kahalagahan itong mga kinonfirm kanina ng AMLAC 'no? Simulan natin dito sa 6.7 billion pesos na suspicious bank transactions. Alam mo, mabigat yun kasi ang unang tanong doon, saan nanggaling lahat yun? Di ba? Mm. Kasi ano ba yung talagang trabaho nila? Ang trabaho nila, mga abogado sila. Anong trabaho nila? Vice Mayor, Mayor, Vice President, no? Ang pangalang Pangulo. Meron silang mga negosyo no, sa Davao City. So, kahit pagsamasamahin yun, at kahit assume natin halimbawa na kumita kahit paano yung mga negosyo, but nakita sa financial statements kanina na hindi po yung kumikita, paano dumaan yung ganung kalaking pera at lumabas yung ganung kalaking pera sa bank account? Una, ni Vice President Sara lang po over the course of 2006 hanggang 2025, no? Yun yung unang tanong. Ganun din yung tanong kay Attorney Mans, no? Kasi malaki din ho yung pinag-usapang accounts, kaya pumalo ho talaga ng 6.7 billion ho yung 6.7 billion. 6.7 billion po yung total transactions eh. Di ba? So, mabigat ho talaga yun kasi nga ang paliwanag ho ng mga supporters ng pangalang Pangulo, hindi, ano naman yan, pinagsama yan kasi na pumasok at lumabas eh. Pero that's beside the point eh. Ang unang tanong, sa papaanong paraan ho, pumapalo yung pong, halimbawa na lang, I think meron pong taon na ang pumasok po sa accounts ni Vice President Duterte, 700 million total transactions. Tapos yung pong net worth po niya nun, ano pa yun eh, Vice Mayor lang ho siya nun. Pero pumasok po yun doon sa kanya pong bank accounts. No? So, paano ho natin yun ipapaliwanag? So, doon pa lang, major red flag, and doon pa lang, tingin ko unexplained wealth na ho talaga yun. Okay, kasi 'di ba sa stage na ito ng impeachment hearing or proceedings, ang i-establish yung probable cause. Do you think, at least based on what was revealed earlier, you've reached that threshold, at least you satisfied that requirement? Well, on the question of unexplained wealth, tingin ko, orders of magnitude, yung pong pagkakapakita ng probable cause ho to impeach on the basis of unexplained wealth and silent violations. Okay, dito pala do'n sa mga nagtatanong kanina 'no, bakit daw bank transactions yung, sinagpina ng komite? Hindi yung specific bank accounts to be able to establish kung magkano ba talaga yung halaga na meron yung Vice President? Malaking bagay po yun kasi siyempre, una, yung pong bank accounts, bangko ho yung kausap doon. No? So, covered ho tayo ng bank secrecy law. So, hindi ho yun pa yung MODA at this point. No? Kasi AMLC, hindi ho yan kasama doon sa mga covered institutions ng bank secrecy law. Pero again, like what you had stated, tingin ko naman ho, that is sufficient evidence already. Na hindi ho totoo na mababa lang ho yung kaperahan ng ating pong pangalang Pangulo, kahit kasama po yung asawa niya. Hindi ho totoo na ang tunay na picture ng kanya pong net worth noong 2024 ay 88 million lang po. Yun yung pinakamalaki niya 'no, so basically 88 million in 2024 salary niya, lumabog from 7.2 million na dineclare niya noong 2007. So, Tama. wala ba kayong nakita na kahit papaano anything that could remotely justify, the increase in her net worth? Wala eh, kasi nga ang pwede mong pagkuhanan doon yung supposedly yung mga paliwanag ho ng supporters na hindi, meron naman niyang negosyo. Meron naman niyang ice plant eh. Pero kahit po yung FS ng ice plant, parang maliit lang yung kita kung hindi pa hulugi eh. Di ba? So, kahit po on that point, talagang may problema. No? Yung po mga datos at yung pagkakalista ho ng mga kayamanan po ni Vice President Duterte. Okay, of course, you're doing this as part of the impeachment proceedings, pero you're not precluded, or the other government agencies are not precluded from using this information to, let's say, pursue other cases against the Vice President, hindi ba? Wala. Ano ho yan? Talagang pwede hong gamitin ito pong mga information po na ito dito po sa kung ano man hong proceedings that they would want to undertake. So, for example, 2009, I'm looking at the table. 2009, ang total transactions po niya ay 704 million. No? Ang kanya pong net worth ay 18 million lang. And sige, we can be a bit
kumbaga ilagay lang ho natin yung mga inflows lang ho. Wag na natin isama yung mga lumalabas. Kasi inflows, ibig sabihin Pumasok. ho nun yung talagang pumasok lang ho. Wag natin i-consider yung lumabas, no? Mm. Pagka ho, pinag-usapan lang ho natin yung pumasok over the course of 2006 to 2022, ang pumasok po 1.5 billion eh. So kahit yun ho Mm. yung pag-usapan natin, ang main na tanong po, paano yun nakuha? Saan nanggaling yun? Mm. Hindi Oo. ba? So pagka ho pinagtapat-tapat natin, halimbawa na lang, 2007, ang kanya pong net worth noon, as stated in Salen, 7.2 million. No? So nung 2007, ang pumasok po sa kanya pong mga bank accounts, 105 million pesos. No? So Mm. saan ho hinugot po yung pera na yun? Di ba? Mm. So, yun po yung kailangan po ipaliwanag. But siguro, I'd like to address also yung sinasabi naman ho ng supporters ng pangalang Pangulo, even in Congress, na dapat ang pinag-uusapan lang natin dito, 2022 to 2025, kasi yan ho yung nakaupo siya eh. So, ang gusto nila pag-usapan lang na total transactions, 41 plus 4 plus 13. And plus 1, no? Plus 1 million. In millions po ito. Basically, to protect her and defend her na, hindi, modest lang naman yung mga transactions eh. Nung pong panahon na siya po ay pangalawang Pangulo. Pero, hindi ho yun yung point eh. That's in fact, parang panlilin lang sa mga tao. Kasi, important ho yung look back to the original year, like 2005. Kasi dyan ho ma-establish yung actual current net worth today. Hindi ba? Hindi ba pwedeng sa 2022 to 2026, net worth lang ho yung bubuuin natin. Eh, bakit? Kailan ba siya nagsimula magtrabaho? Hindi naman siya nagsimula magtrabaho lang po ng 2002 eh. Di ba? So, doon ho natin makikita kung talagang truthful yung pong reporting doon po sa each and every year po na required po siya na mag-file po ng SALN. Okay, so dito basically pwede naman kasuhan yung Vice President ano, outside of the impeachment proceedings, let's say, no, in the future. Kasi hindi truthful yung declaration sa kanyang SALN. Pero nga, given the jurisprudence dito sa ano, yung history nitong pagpapanagot using the impeachment process, gaano kalakas ang nakikita niyo pagdating dito sa findings at least ang committee at this stage dito sa kanyang SALN? Kasi ito rin yung ginamit against a former Chief Justice eh. O, nung panahon po ni Chief Justice Corona, ang pinag-usapan lang ho natin noon, milyon eh. Ayun ho, Hindi niya pinag-usapan dineclare. ho natin. Opo, may mga sasakyan, eh, hindi naman ho billion yun. Ang pinag-usapan ho natin ngayon, inflows na lang, wag na natin sabihin yung total transactions. Inflows, 1.5 billion eh. So, how can the Vice President actually explain that staggering amount? O sige, maging, ano pa tayo, mapagpatawad, no? Pag-usapan na lang natin investment-related activities niya. Ang investment-related activities po niya, ang inflow po ng 327 million. Eh, paano naman, malayo pa din yun sa 88 million eh. Hindi ba? So, even whichever metric na pag-usapan natin, total transactions, inflows, investment activities, hindi pa rin ho talaga siya mag-aabot-abot doon sa kanya pong stated net worth for 2024. Okay, dito sa investment-related activities, no? Ano yung mga ito? Dun sa mga findings ninyo? Iba-iba, yung pong investment-related activities, so meron silang mga bonds, no? Meron silang mga time deposit, no? Malaki yung mga time deposit placements po nila, may mga 109 million yung pong time deposit. Ganina. So, ibig sabihin, yung time deposit po kasi, maganda malaman din natin, kailan ba yan ginawa? Kasi kung halimbawa, ginawa yan for 2019 to 2024, kung saan wala siyang, sabi niya, wala siyang cash on hand sa bank, o di underreporting na naman po yun, di ba? If the time deposit was undertaken po noong 2019 to 2024. So, we have to check further. Okay, ito nga nabanggit niyo yun. Very interesting din yung kanina na from 2019 to 2024, wala siyang dineclare na cash on hand or in bank, no? What does this tell you? Nakalagay dito none. Well, walang naniniwala. Katulad nga ng sabi ni Congressman Chua, pwede pala yun, wala talagang cash over the course of several years, no? Hindi ko alam kung was it a mistake, pero alam po ninyo, syempre, kailangan ho precise ho yung laman ng SALN eh. Kasi you have to notarize that, no? So that becomes kumbaga, you will perjure yourself if hindi totoo yung laman po niyan, no? So kaya nga, halimbawa, kung nagkaroon ng time deposit, so ibig sabihin time deposit kasi it is placed there over a course of time eh, di ba? O, tapos pagka ginawa yan over 2019 to 2024, paano nangyari yun? Kasi pwede nila sabihin halimbawa, hindi, nagpasok kami ng 100 million ng Lunes, linabas din namin yan nung Martes. Eh kaya talagang wala kayong makikita dyan. Di ba? Pwede yung sabihin yun eh. Di ba? Pero yung time deposit kasi, syempre required po talaga yun na andun siya over the course of several weeks or several months, or several years. So, mahirap sabihin na, hindi, pinasok ko ng Lunes, linabas ko ng Martes. It doesn't work that way. Pero ito na, hindi ba umaabot na sa level ng absurdity ito para hindi ka mag-declare ng cash on hand o pera sa bangko?
Hindi, totoo. Totoo naman kasi in the first place, nag-declare naman sila ng cash on hand previously, hindi ba? Yun nga. All the years na meron ho sila, they were declaring it, no? 07 to 2012, 16 to 18, they were declaring it, no? So, di ko alam kung, I don't know, I don't know, I don't want to speculate on who made the salin, if it was her, kasi syempre ang assumption natin, if she signed on it, it was her, di ba? That made that salin. Pero nga, quite literally, no, pag sinabing cash in hand tsaka pera sa bangko, kung ano yung meron ka sa bangko at yung meron ka that you can easily dispose of. Tama? Oo. Actually, yung practical naman ng ginagawa doon, bubuksan mo yung, di ba, banking app, isulat mo doon kung on the day na ginawa mo yung salin mo, isusulat mo kung ano yung laman ng bangko mo. Kung marami kang bangko, i-add mo lang lahat yun. Di ba? Okay. Sige, puntahan naman natin ito. Yung mga revelasyon ni former Senator Sonny Trillanes. Matagal niya na binabanggit itong mga detalye patungkol sa joint bank accounts ni Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte. Kanina, mas dinetalye niya, no? At sinabi niya kung kaninang galing yung source. Pero ang significant yung kinonfirm ng AMLAC, ng AMLC, na 18 out of the 18 transactions na binanggit ni Trillanes, nag-jive dun sa records nila. And I think it was randomly selected, di ba? Sa pagtatanong ni Representative De Lima. Actually, mabigat yon kasi parang laging inaasar si Senator Trillanes, hindi naman yan totoo. Ikaw lang nagsasabi niya. Di ba? Pero kanina, talagang na-confirm ho ng AMLAC itself na may katotohanan po yung mga paratang ni Senator Trillanes over the course of several years. More importantly, syempre si Deputy Ombudsman Carandang, di ba? Kasama din ho niya yan eh. Doon sa mga nagsasabi na meron ho talagang mga transactions, no? At mga bank accounts, no? At kaperahan na talagang pinamimigay dito po sa pamilyang Duterte, na-vindicate po silang dalawa ngayon pong araw na ito. Kahit dun sa yung report po na ako yung nag-present, nakalista ho dun eh. Yung pong mga accounts po niya Samuel Uy. So for example, dito may dalawa transactions for 2011 and 2012. 14 million po yung pinag-usapan kung saan si VP Sara yung pong identified as the beneficiary of the check. Established yun. Kasi nga ito yung mga inabangan din ng mga tao, no? Kung nagsisinungaling si Sara Trillanes, sasabog sa mukha niya yan. Pero apparently hindi, na-confirm, hindi ba? Ayun na nga. I think yun yung pinaka mahalagang bahagi po ng testimonya. Kasi syempre people were actually expecting na baka it's a rehash of what he had already stated before, no? Pero malaking bagay po talaga that the MLC was actually there to basically confirm several of the transactions that he was talking about. Yung bank accounts mismo ng Vice President, may plano ba kayong pabuksan yan sa level ng impeachment hearings or iintayin nyo na pag sumampa yan sa Senado during trial? Tingin ko at this point, di na ho yung kailangan pang gawin. Tingin ko sapat-sapat na ho itong unraveling nito pong mga transactions po ng pangalawang pangulo ng kanya pong mister para maipakita na sobrang layo talaga ng pong mga transaksyon sa mga bangko nila at doon sa dineklara po nila na net worth sa kanila pong salin. Okay. I understand, meron pang isang ilan pa impeachment hearings na isasagawa ng komite? May isa pa ho tayong inaantay sa 29. So, yung pong threats against the President yun, President, First Lady, and former House Speaker, yung pong pag-uusapan doon, yung pong NBI will be invited kung meron ho silang update, no? Dito po sa sinasabi po nilang pagsisiyasat doon po sa threat against the President. Tapos, I guess, i-resolve po yung question on BIR. Kung bubuksan ho ba yung box. Nabitin ho yung kanina eh, kasi may debate kung ano ba yung estado talaga nito pong submission ng BIR sa komite kanina. Okay. Pero most likely kailan matatapos yung proseso na ito at i-decide kung magta-transmit ng articles of impeachment sa Senado? Tingin ko kung wala naman na masyadong maitatanong sa 29 or madadagdag pang mga isasalang, tingin ko magboboto na sa komite sa 29. No? So pagbabalik ng Kongreso sa, I think, the 4th of May, pwede na kung i-subject to a vote yan. Maybe early May or middle of May. And then, pag na-transmit siya, na commitment naman ng Senate President, kung siya pa yung Senate President by that time, tawag dito, trial shall forthwith proceed. Tama? Tama. So, hopefully, ma-dispose na po namin at the level of the committee ito pong probable cause question. So, tapos na ho, no? So, on confidential funds, tingin ko, established na po yung probable cause from all the COA reports and the other reporting of the agencies and the testimony of Mr. Mariaga. Second, ito pong unexplained wealth, no, and silent violations na ipakita na ito convincingly dito po sa AMLC reports, SEC, Trillanes testimony, at SAL-ENS po na submitted by the Office of the Ombudsman.
Okay, finally Kong Ridon 'no, ang banat kasi ng mga taga-suporta ng Vice President dito sa sinasagawa niya sa Committee on Justice ay your minds have been made up long ago, na talagang kahit ano pa 'yan, the House would proceed to impeaching the Vice President again. How would you respond to that? You in the context of what has been revealed so far in the last 2 impeachment hearings, sa confidential funds at dito sa AMLC findings? Hindi rin naman, ang totoo naman po, kung wala naman din hong ebidensya bakit magtutuloy, 'di ba? Katawa-tawa 'yan kasi hindi lang naman ho kami magdedesisyon dito, eh. Sa dulo naman ho, Senado ho yung, magdedesisyon kung magko-convict o hindi, eh, hindi ba? So, kumbaga, hindi rin ho totoo na hindi ho we cannot rely only on limited evidence, no, for us to proceed further. So, very important ho yung convincing evidence and of course, several of our colleagues had also been calling for that, hindi ba? Na they wanted new, more compelling evidence. This is our more compelling evidence today. Yung pong Hmm. AMLC disclosures, no? And yung COA findings is our compelling evidence last week. Di ba? Na that the Vice President is being asked to return more than 400 million in confidential funds.